So start na tayo, class. So good morning. Ito yung ating topic ngayon. Tapos na tayo sa spar gear, tapos na tayo sa helical gear. Ngayon naman ay bevel, no? So yung ating bevel gear, ito yung ating outline. Although hindi ko pa na-populate lahat, no? Kasi ginagawa ko pa yung mga ibang slides, no? Pero ito, normally, ito yung dapat nating matutuhan plus yung ating tinatawag na calculations. Ay, sandali may narinig akong nagpapa-admit. Ito yung nakaka-istorbo, sabi ko pag ano no? Nakakasira ng momentum. Kasi yung pabalik-balik please observe naman yung time. Kasi magbabalik-balik tayo, tapos naka-record pa naman tayo O sige, magbibigay muna ako ng 5 minutes para matapos na lang tong admission. Paki ano yung iba na hindi pa, no? Kasi ayoko yung nag-start ng lecture tapos balik-balik, especially na nagre-record tayo, no? Masyadong magulo yung lecture pag balik-balik yung frame. Wala na, no? So, start ko na uli. Sana wala na magpa-admit, ha? Kasi ayoko yung bumabalik-balik sa iba't ibang ano. So, close ko na yung camera ko and then I'm gonna share yung yung PowerPoint natin. And nakikita na ba? Nakikita na ang hilito yung Class, nakikita na yung slide? Yes. Yeah. Okay, pakisagot lang ha. Hindi ko alam kung na-disconnect na tayo, no? So magandang umaga sa lahat, no? Fourth year, section 4. Ang ating paksa o topic ngayon under gear ay yung bevel, no? Ano ba yung mga topics na dapat nating malaman or pag-usapan, no? Ito yung mga topics babanggitin ko. And then anuhin natin, no? Pipilitin natin na masaakop lahat yan, no? Although yung iba hindi ko pa nga napapilate, no? So yung mga topics na kailangan nating pag-usapan ay ano ba talaga yung bevel gear? Hala, sandali Ay, padmit. O, tuloy natin Ano yung bevel gear, tapos ano yung efficiency, no? Ano ba yung mas efficient na gears? Then ano ba yung mga types ng bevel gear? Malalaman natin meron din palang helical, no? Helical na bevel gear, no? May helix din, no? Meron din tayong mga geometry and terminologies, then yung paano ginagawa yung bevel gear. Saan ba ginagamit yung bevel gear? Ano yung mga applications? Ano yung advantages at disadvantages? Ito yung sa may bandang baba. Sandali. Sumobra yata ito sa... Ayun. No? Ano yung mga advantages at disadvantages? Okay? So yung iba dyan, sabi ko nga, hindi ko pa na-populate, pero sa mga susunod nating talakayan, we make it sure na mapopulate natin, no? Pero dadaanan muna natin, no? Inaayos ko lang yung mga slide. Ngayon, sa unang tanong, ano ba talaga tong bevel, no? Pag sinabing bevel, halimbawa, kung nandun ka sa machine shop, no? Halimbawa, meron kang square, di ba? Na ginagawa. Tapos papatayin mo yung kanto. Anong tawag diyan? So pwede mo sabihin na pwede mo sabihin na yan ay bevel. Ibig sabihin naka certain angle. Normally 45 degrees or 90 degrees, parang patay kanto, no? Yung iba naman na pamatay kanto, radius naman, no? Fillet. Kumaga sa AutoCAD fillet like this, no? Pero itong pag sinabi natin bevel, para siyang wedge, no? Naka-bevel, no? So ibig sabihin,
ito, yung gear na to, nagsimula sa parang cone. Imagine niyo yung cone. Ano ba yung cone? Yung sombrero ng, ano, no? Sombrero ng, anong tawag doon? Ng mga nagmamagic or mga, yung nagpapatawa, no? So, ito yung cone, parang frustrum. Ikakat mo yan, no? Ikakat mo. So, pag kinat mo yan, tapos binutasan mo sa gitna, no? Yun ang masabi natin na stock ng bevel. Tapos, may kapartner din siya. Normally, ang bevel gear ay ganito, no? Ang purpose ng bevel gear, di ba kadalasan ng mga gears na tinake up na natin ay parallel shaft, di ba? So, halimbawa, spar gear, yan, di ba? Meron dito, meron dyan. Ganun din yung helical gear, no? Pwede dyan. Meron din naman na yung mga helical gear, no? Crossed helical gear, nagkakaroon din siya ng 90 degrees. But this one, this time, ito yung gear na ang primary purpose niya ay mag-iba ng axis, no? So, ang axis nito ay nandito, di ba? Axis. So, umiikot siya dyan, pero yung kapartner niya, nandito. So, ang tanong, ano yung angle na nabubuo nila? So, in this case is 90 degrees, no? Pero not all times, no? Siguro majority is 90 degrees. But there are angle na yung transition ng axis ay hindi naman 90, no? Pwedeng 45 or pwedeng ibang angle. Pero kilala yung bevel gear dito, no? So, nagpapaikot ka, alam mo, nandito yung motor, di ba? If this is the motor, ang ikot niya ay ganyan. Pero you want to transmit the motion in such a way na yung axis ay nandun sa horizontal. Because right now, we are in vertical, right? For example, imagine there's a motor and driving the gear. So, kompleto na yan. Eto yung axis niya, no? Papaganyan. Pero ang gusto mong i-drive from vertical, no? I-drive mo ay horizontal. No? So, yun ang pinaka-efficient, yun ang pinaka-kilala na application ng bevel gear. No? Basahin muna natin to and then punta na tayo sa ibang definition and then tingnan natin kung saan ginagamit yung bevel gear, no? Para mapahalagahan natin o ma-appreciate natin. So sabi dito, a bevel gear is a toothed, ibig sabihin may mga ngipin. Sa example natin, walang ngipin to, no? Pero syempre may mga ngipin dyan, no? Kasi ano lang naman to. So may mga ngipin dyan. A bevel gear is a toothed rotating machine element used to transfer mechanical energy or shaft power between shafts that are intersecting. So saan yun? This axis, na-intersect niya tong axis na to, no? So we need a bevel gear or a pair of bevel gear para mag-materialize yung ating purpose na ganun. Now we are driving this at this, the driver is at this axis and then we are driving yung driven or yung pinaka-output niya sa kabila ng mga axis. Napapakita natin kung ano yung mga application niyan para ma-appreciate natin, no? And then either perpendicular or at an angle. So it is not necessary at all times na laging 90 degrees, no? May mga pagkakataon na less than 90 degrees, no? So this results in a change in the axis of rotation. Yan ang pinaka-characteristic niya. Magkaiba sila ng axis of rotation of the shaft power. And aside from this function, bevel gears can also increase or decrease torque. No? Increase or decrease torque while producing the opposite effect on the angular speed. So doon tayo, no? Mag-dwell tayo sa mga definition, no? So another definition is these are the gears where the axis of the two shafts intersect, no? Ibig sabihin, ito yung isa, ganito yung ikot, magiging ganyan yung ikot, no? Nag-i-intersect, parang intersection ng traffic. And the tooth-bearing faces of the gears themselves are conically shaped. No? Binanggit ko na kanina, yung cone, no? Parang solid na cone, tapos may butas sa gitna, and then you're gonna cut the cone into the upper part, parang frustrum, no? Yung term natin sa analytic geometry ay frustrum of a cone. So yun yung mga kanyang
No? So sabi dito, bevel gears are most often mounted on shafts that are 90 degrees apart but can be designed to work at other angles as well. The pitch surface of bevel gears is a cone. Yan yung pitch surface, known as a pitch cone. No? So may term tayo na pitch cone. Bevel gears change the axis of rotation of rotational power delivery and are widely used in mechanical settings. No? So yan. So another definition is bevel gears have teeth formed on a conical surface. So tatandaan yung mga keyword, no? Sa conical surface siya and are used to transmit motion between non-parallel. So if this the parallel shaft, ito naman ay intersecting, no? Normally intersecting. So this is the rotation and this is the another rotation. Okay? So I think maliwanag na yon, no? And most of the formulas are kind of common and so on, no? So para ma-appreciate natin, tingnan natin muna yung application, no? Hindi ko pa nailagay yung iba, direct na lang tayo sa internet, no? So bevel gears in car transmission. No, makikita natin kadalasan yung bevel gear. May nagpapa-admit pa ba? Sino ba to? Michael Alulod. So tuloy na lang natin, no? So dito, nasaan na ba tayo? Nasaan na ba yung hinahanap ko? So bevel gears in car transmission. Saan nakikita natin? Saan natin nakikita yung bevel gear, no? So punta tayo sa image. Yan. So yung pag pinag-aralan mo yung ilalim ng sasakyan, no, yung sa powertrain niya, meron dong transmission, no? And then yung tinatawag na differential, no? Specific natin siguro dito. Bevel gears in car differential. Saan ba ginagamit yung bevel gear doon, no? So nakikita ba yung class? Nakikita yung slide, yung image, class? Yes po. So tingnan natin dito, nasaan ba ang bevel gear sa isang sasakyan? No, yun na lang ang tanong natin. Para mapahalagahan natin na yung inaaral pala natin ay may silbi, no? So kailangan lang nating pahalagaan yung mga nakikita natin sa paligid. So mula nung naimbento yung sakyan, eto yon, no? Kasi yung engine niya ay naka-ikot, no? Nagkakaroon ng ikot, sabihin mo sa horizontal motion, no? On this side. Tapos kung yung engine ay nandito, pero ang kailangan niyang paggalawin ay yung mga mga gulong, no? So magkaiba sila ng axis ng gulong, di ba? Kasi yung engine mo umiikot halimbawa ng papaganto, tapos yung papaikutin niya ay naka-intersect, kumbaga nagpo-form ng kanto. So tingnan natin muna yon in a close up, no? Up close. Saan ba yun? Baka ito ang sa atin. Lakihan ko lang, class, para mapahalagahan natin lahat. Nasaan na ba yun? Meron na ba? Okay. Papa-join pa ng community. Sandali, Eto. Lakihan ko na lang para ma-appreciate natin ito. Nakikita ba yung class? Nakikita yung yung motion, animation, nakikita? Yes po. Ibig sabihin, hindi ko lang maituro, no, kasi hindi yata gumagana. Ito. Hindi gumagana yung yung digital pad dito, pero pwede kong ituro na lang ng stylus, no. So itong gear na to, yung tinatawag na driver. Ibig sabihin, yun yung pinapanggalingan ng motion from an prime mover. Kung ang prime mover natin ay engine, ibig sabihin whether gasoline or diesel, no, iikot yan, magpuproduce siya ng mechanical motion or power, no. Yung mechanical motion niya, i-attach mo yung bevel gear.
But yung ano niya, yung axis niya ay narito, no? Eh wala namang gulong na papaandarin na nakaganito, no? Ang gulong natin ay naka-intersect. So, yan ang isa sa mga application ng bevel gear na ibig sabihin we're trying to utilize yung kanyang yung sa motion niya, no? Dito ko na lang idikit, saan ba natin pwedeng idikit? Dito. Ito. Nandito na pala, no? Ay, na-capture pati ano niya, no? Na-capture pati yung na-capture pati yung motion, no? So siguro pwede ko nang gamitin yung aking digital pad, no? So ang sinasabi natin, etong axis na to ay nandoon. Nandoon yung tinatawag na engine or yung engine block, no? Yan. So yung engine block natin, may mga cylinder, di ba? 3-cylinder or 4-cylinder. And finally, ang output niya ay yung shaft. Yung shaft, no? Nagpo-produce siya ng rotation or torque. So yung axis na yon naka-attach dito sa tinatawag na driver, and then eto ay papaganyan. Wala namang gulong na naka-align diyan, di ba? Wala namang gulong, no? So ang ating gulong ay nandito sa crosswise, no? Cross path. So ang gagawin natin, kailangan natin ng partner ng bevel gear, no, na magpo-produce from this to this angle, which makes 90 degrees, no? So doon pumapasok yung silbi ng bevel gear. So papaandarin niya yung gulong dito tsaka gulong diyan, no? So yun ang isa sa mga application. Tingnan po natin yung iba pong mga images na magbibigay sa atin ng pagpapahalaga sa ito, no? I think mas maganda dito, may motion. Kung makikita nyo, so the shaft is coming from here, and then meron siyang bevel, no? Meron siyang bevel. So ito is planetary gear ng bevel, no? Naka-cyclic gear siya, just to refine and reduce the motion, no? So ang kabuuan na to, ang tawag diyan ay differential. Yan yung nakikita nyo sa part ng sasakyan, no? Yung sa may pinakagitna, 'di ba? Yung powertrain niya. Yung sa under chassis niya, merong sa gitna, eto, no? Yan. Sa gitna ng truck, eto yon, no? Meron siyang cover. Pag inalis niyo yung cover ng differential, eto yon. So in this case, eto helical, no? No? Helical, naka-helix yung niya compared dito. So differential na to. Eto is straight lang na bevel gear, eto ay merong helix, no? So para siyang helix pero siya, no? Yung bevel gear. So kailangan nating i-translate yung motion na ganito papunta sa ganong motion, no? So ayan yung mga bevel gear natin. Ito yung mga pinaggagamitan, no? So basta ang importante diyan ay nagka-transmit ng motion from one axis to the other, mostly 90 degrees, no? So from this axis, pwede naman siyang 1:1. Pag 1:1 ang tawag na ay mitre, no? Kumbaga wala siyang pinag-iba dun sa driver tsaka driven. Ito yon, tsaka ito yung axis niya. Yan, no? So ito yung ginagamit karamihan sa automotive. Yan. Nakita niyo rito yung bevel gear ay tinatawag nga, no? Kung may helix ay parang spiral, no? 'Di ba yung helix ay naka-spiral into angle? 'Di ba? So ito, naka-angle siya diyan ng spiral or helix, no? So there are other applications of bevel gear, pero makikita na natin yung mga types, no? Spiral to, spiral toothed, no? So yan yung mga malaking bevel gear and so on and so forth. Okay? Merong pinakasimpleng I think sa drill bit, no? Tingnan natin. Bevel gears in drill, no? In drill. Di ba? Drill machine ba 'yon? O drill machine, drill bit? Hand drill, sorry yan. So para maintindihan ang bevel gear, ang pinakasimpleng
application ng bevel gear ay yung drill, hand drill. Ito rin yung ginagamit ng mga nagtitinda ng, alam niyo yung, bang tawag doon? Yung yellow na may, ice crumble, no? Yung ice crumble, nakikita nyo? Tsaka yung pang drill, no? Pang gawa ng butas. Ito, no? So, ibig sabihin, napakasimple lang na to ng mga machine element, pero ito, no? Malaking simpleng machine element, pero inaaral ng mga mechanical engineering or part ng mechanical engineering. Ayan, no? So, hahawakan mo to, this one, hahawakan mo, kasi ikot mo. Ibig sabihin, pag inikot mo, eto ay nasa axis na gano'n, and then yung pinanggagalingan niya ay sa kabilang axis, no? So, lagay natin para naman ma-justify natin yung paggamit natin ng internet, no? So, another is yung hand drill, no? Ay, nako, meron yata mo ito, no? So, ito yung hand drill, no? Iikot natin. Paano ba ito? Ayan. Ay, saan ba yun? Saan ba nanggaling to? I think dito, no? Yan. So, ito, no? Ito yung magka-partner niya na bevel. Ito yung mas malaki lang. No? So, magkaiba yung axis niya. Ginagamit din ito sa tinatawag na gear reducer. Ano, bevel gear reducer. Bevel gearbox, no? Sa mga gear cutting. Ito yung sa reducer niya. Gear reduction, no? Helical bevel gear, no? So in this case, helical bevel gear naman. Nasaan yung helical bevel gear? Ito mga helical gear, no? Basta nakita natin na nag-intersect siya sa angle, no? Meron yun. Ito, no? Para makita natin. Let me capture this, no? Planetary gear made by Sumitomo, which is a Japanese company. Mapapansin niyo dito, may bevel gear. Bakit? Kasi ito ay gear reducer. Ang prime mover ay ito tong motor, no? As you can see, the axis is here. Yung pinaka napoproduce ng motion ay narito, no? Pero kailangan nating i-transmit sa kabila, no? Kasi nandun yung application ng mga gear reduction. Talagang magkaiba yung axis, no? So yun ang gusto nating bigyan ng pansin. Ilagay lang natin dito, ha, para ma-appreciate natin. Ayan. Okay? So bilang pag-uulit, ito ay ang motor. Electric motor. So sa kabuuan, ang tawag dito ay gear reducer. Ano ibig sabihin nun? Pinapaikli niya o pinapababa niya yung RPM. Yung motor, nakikita nyo, yung shaft niya, ito, di ba? May mga bearing dyan. Ito yung shaft niya. Axis. Di ba? So yung axis niya, ang gagawin ng pag-ikot niyan ay ganyan lang, no? Ikot siya ng ikot ng ganito, no? Ikot siya ng ikot ng ganyan. Pero, para ma-reduce natin yan, gumamit tayo ng bevel gear, no? Etong axis niya ay ganito. And then, yung pinion, ito yung pinion, yung gear niya, yung mas malaking part, ay dito naman, no? So, that makes a 90 degrees angle, and we are utilizing not just straight bevel gear, but it is ito, no, spiral or helical, no? Naka-helix siya. Bakit? Kasi nga low noise, then mataas yung load carrying capacity, no? So naintindihan ba? Ito yung axis ng output, ito yung sa input. So nagkaroon sila ng 90 degrees. So para mapahalagahan lang yung ating bevel gear. Okay? Ngayon, punta na tayo sa tinatawag na nomenclature. Anong nomenclature? Ito yung kanyang mga parts, no? So, pag kinat mo pala, di ba? Pag kinat mo yung bevel gear, kasi nandiyan yan, di ba? Sandali. Saan ba yung ating, gumamit tayo ng ibang Yan. So, if this is the axis, no? Ito yung bevel gear. Ito yung shaft. So, ito yung butas.
no? Kasi may shaft eh. Siyempre may hole, no? Shaft and hole. Ngayon, ito yung mga ngipin. Ito yung profile ng ngipin. And normally, di ba, meron yung undercut na tinatawag. Ito yung pinaka-base. Yan. Yan. So ito, tong portion na to is when you cut the bevel gear into each section. No? Yan yung makikita mo. No? Sectional view ang tinatawag dyan. So para maintindihan natin yung sectional view niya, no, ito yon. So dito papasok yung shaft, no? Yung ehe na tinatawag ng mga machinist. Ito yung shaft hole. No? So ito yung parts, no? I think you need to devote time to really study yung mga parts, no? May tinatawag tayo ng from this reference point, no? Nandito yan. Back cone radius, no? Outside diameter, outside pitch. No? Importante dyan yung pitch. Kasi yung reference sa mga gear ay pitch, no? Aside from outside tsaka root or base circle, doon tayo sa pitch kasi doon nagme-mate yung mga teeth, tapos doon nakabase yung pressure angle, tsaka yung mga helix angle at kung ano-ano pang mga angle. Doon lagi, no? Sa tinatawag na pitch diameter. Katulad ng spar gear, meron din siyang addendum. Addendum yung bandang taas. Di ba? Addendum yung bababa. Tapos face width. Yung face width yung pinaka yung pinaka-width or yung kapal ng mismong gear ng ngipin, no? Tapos meron tayong root cone, pitch cone, face cone, di ba? Tapos pitch tsaka root, apex of pitch cone, apex yung pinaka mataas, then yung face, that's may cone distance, no? From the center to the extreme left or right ay cone distance. The addendum, no? Circle, kung bubuin mo, no? Ito yung mga circle, pitch circle, root circle, then addendum circle, dedendum circle. So yung pinaka-extreme, yun lagi ang sa addendum, and then meron ding sa dedendum. No? So you have to study yourself, no? By yourself na lang sa mga ganito, no? So yung mga classification po ng gear according to pitch angles. Pag sinabing miter gear, ang shaft 90 degrees. So paano yun? So meron kang bevel gear dyan, meron kang bevel gear doon. Yeah. No? So pag pinagtagpo mo yung dalawang gear at 90 degrees, kasi ito ay this one, so that forms perpendicular or 90 degrees. So ang tawag po pala doon ay miter, no? Miter. Di ba sa mga engineering drawing natin, when we are doing the mga views, top view, front view, di ba? Meron tayong miter line. So miter line forms with 45 degrees, no? Para malagay natin yung isometric. Ito yung top view, front view, side view, no? So meron din tinatawag na crown gear, 90 degrees pitch angle. Crown gear, no? So ito ay, ulitin ko, yung pag miter gear, 45 degrees, no? 45 degrees. Meron ding crown gear, talagang 90 degrees yung pitch angle niya. Pag internal bevel gear, dapat less than 90 yung pitch angle. Pag external naman, it should be more than 90. No? So ito yung mga classifications niya. Then, ano pa ba yung ibang natin matutuhan dito? Ayan. Proportions when shaft angle is 90 degrees. No? Pag 90 degrees ang mga shaft, ibig sabihin, ito yung isang angle, ito yung isang angle, ito isang gear. No? So, pag 90 degrees siya, ito yung mga formula na kailangan natin. No? Tangent, ano ba to? Ano bang angle yan? Alpha ba yan? No? So, P is RP over RG. No, ibig sabihin may radius ka dito, no? So, may P, tapos G, ito. Let me grab a color.
RP. Yan. Ito ay RG, no? So, tangent lang yun, no? Because ito ay P, no? Tingnan nyo to. Ito yun, no? Ito yun. So, tangent is opposite. Ito yun, opposite. If this is the view, no? Viewpoint mo. Opposite over adjacent. Ito yung adjacent, no? So, ito po yung adjacent. Ito yung opposite, no? So, RP over RG. Ngayon, kung titingnan mo ng ibang angle, ito naman, no? Tangent ng dito ka, no? Kasi pinion to eh, no? Pinion side, ito naman gear side. Dalawa kasi yan, di ba? One is pinion and the other is gear. So, if you are referring to the gear side, ang kanyang formula naman, ito, no? Ang opposite naman niya ay ito. RG, which is the opposite nito, no? If this your, I, no? Yung point of view mo, ang opposite, if you are using this angle, ay ito. At ang adjacent niya ay ito, RP. No? Baliktad sila, no? So, magkabaliktad sila, no? With respect to pinion, RP over RG. With respect to gear, RG over RP. But the length is the same because that is the hypotenuse. We know the hypotenuse is the longest side. No? So longest side is this. No? Longest side is the square of the sum of the two sides. So all you have to do is to get this side. Ito, no? Yung side na to at ito, kunin mo. So ito yun, no? Makuha mo yung length. So ito yung mga formula, no? So pitch angle, face width, which is the kapal, no? Normally ang face width ang ating diyan ay B, tama ba? Sa 'di ba? Ang face width natin ay B, no? So there's a recommended B is L over 3. So we get the L yung kanina and then we divide it by 3 or 10 over diametral pitch. Okay? Ito naman ay sa zero, another type of bevel gear. May mga tinatawag na yung kadalasan ng ginagamit. Sa design kasi may mga kadalasan ng ginagamit which is pwedeng 1/4, 1/10 or kung ano man. Ito 1/4, 'di ba? 0.25 is 1/4. So 1/4 daw ng length, no? Sa zero gear yun ang pinapagamit. So it has to do with the design. So wala namang makakatulong sa inyo kundi kayo lang, no? Kasi sa dami ng formula na ito, no? Kayo talaga ang sarili nyo ang mag-study by heart, no? So let us move on sa iba pa. Oh, yung mga number of teeth, di ba? Nandyan din, no? So 2R of B times diametral pitch equals to R or radius times length times diametral pitch for pinion. So the other is pinion, the other one is gear. So you have to memorize, you have to study this. No? Kasi sa mga board exam, wala namang open notes, no? Doon sa exam natin, baka meron. Pwede ko kayong payagan ng cheat sheet or index card sa dami ng mga formula na inaayos o inaaral natin. So these are the proportions, though, if you are going to get the force, di ba? In terms of axial tsaka radial, no? FT, transmitted force times tangent of phi times sine alpha. Ang radial force, transmitted force times tangent eto ng phi, PHI, tas cosine alpha, no? Alpha. Okay? So yun yung mga natin formula. So, eto, no? Common na to and kailangan lang talagang aralin by heart, no? Dinidefine how do we get the addendum. So, addendum is the reverse of diametral pitch. What about the addendum? Yung numerator, instead na 1, gagawin mo lang 1.2. Di ba? So, addendum. Then, clearance, no? Meron din clearance. Working depth, no? Parang sa Sparger din. Then, hull depth.
Pagkabuuan na siya. And tooth thickness. Yan. Fatigue strength of straight bevel gears. Ayan. Fatigue strength. So how do you get the fatigue strength? No? So it's a combination of so many variables. No? So nandyan yung diametral pitch, nandyan yung stress, no? Nandyan yung face width, 1 minus b, tas nandyan yung length, tapos yung square ng face width over 3 times the length over square. No? So yun yung mga decahon na formula. Fatigue strength, binigay din dyan, no? F sub S, no? Fatigue strength. Binigay din yun yung rated strength of bevel gear. Rated naman, no? May mga factor katulad ng life factor, size factor, temperature factor, meron ding reliability factor. So ang dami na pag nagko-compute kayo ng mga gear, marami ng factor na sinasama para maging maayos ang design, no? Ano to, dynamic load, no? So when we compute the dynamic load, we need yung distribution factor na Km, and then etong different kinds of so no, iba yung straight, kaka iba yung formula ng spiral, no? So we know yung straight bevel gear diretso lang, di ba? Bawa eto, di ba, nakaganyan lang. Pero yung spiral, di ba, naka helix angle, no? So lahat ng yan may mga formula, okay? So ito yung mga formula niya, no? Makikita natin diyan. Inayos ng mabuti sa sa formula, no? Meron ding rated wear load, no? Ang dami. So what is the rated wear load? So pag kinumpit mo yan, dapat kumpleto ka nito, no? Diametral pitch, meron kang face width, tapos meron kang ano ba to? Either gear ratio, no? Ito. And then ito na yung mga stress natin, and then yung clearance, yung mga factors, no? And so on. Ito ay design contact stress, no? Saan yun? Yan, design contact stress, no? So mako-compute mo lang yung rated wear load in terms of force, no? Wear load, wear force, kung kumpleto ka dito, no? So dapat familiarize. Sino yun? May nag-ano ba? Wait lang. Kala ko may nag-ano pa. So ituloy natin. Ayan, so ang mga naka-attach dito ay helical gear, no? Siguro na may application ng tinatawag na bevel, no? Kasi pwede rin namang helical bevel gear, no? Pero doon muna tayo sa simple. Meron akong kinuha yung sa ginagamit namin sa UP na libro, Shigley and Mishk. Kinapture ko lang dito ito. Lagyan natin ng ng reference na para pag nakuha niyo yung libro, rin, no? From ito, meron akong libro dito, Mechanical Engineering Design, na para lang mag-guide kayo. Kasi you can download this sa internet or bumili kayo sa Quiapo, Recto, baka meron silang mga kopya. Pero ito yung ginagamit sa UP Diliman na reference, no? From Mechanical Engineering Design by Shigley and Mishk. Okay, so tingnan natin kung ano yung pwede nating So basahin ko
Isin ko lang yung PowerPoint later class kasi hinahanap ko yung mga problem na babagay sa sa bevel gear. So basahin na lang natin. Ay, sino bang malinaw-linaw yung mata? Pwede mo pakibasa dyan? Pwede bang pabasa? Pwede bang basahin dyan? Dyan. Wala si Jan? Kurt, si Kurt na lang. Kurt. Pakibasa mo nga yung problem, Kurt. Okay, ano ko. I-transfer ko na lang sa type kong mabuti ha. Kasi kakukuha ko pa lang ng problem Pakibasa nga, Kurt. Figure 1330 shows a gear. Sige. Shows a gear train consisting of a pair of meter gears. Sige lang, ituloy mo lang. Same size bevel gears having 16 teeth each, a 4-tooth right-hand worm, and a 4-tooth worm gear. The speed of gear 2 is given as N2 is equals to plus 200 revolutions per minute, which corresponds to counterclockwise above the y-axis. What is the speed and direction of rotation of the worm gear? Okay. So I think medyo a bit complicated to kasi parang hindi lang siya bevel Anyway, mangolekta pa ako ng mga problems na para sa bevel kasi parang ito ay meron ng iba Anong nadagdag na dito? Sorry anong nadagdag na gear? Sa tingin mo, anong nadagdag? Kurt? Worm, di ba? Hindi pa natin natitake up yung worm sorry. No? Pero anyway, tingnan natin yung principle, no? Worm, ito ang worm, ito ay wheel, no? Kasi nangongolekta pa lang ako ng mga gear application na talagang sa bevel lang, no? So ulitin ko, ilagay natin dito. Lakihan lang natin kasi wala akong salamin ngayon Sabi diyan, down na 13-30 sa baba now shows a gear train o gear train na kasi pag more than one set of gears train na no? So nagkataon lang na merong kasama to. Consisting of a pair of miter. Pag sinabing miter, anong ibig sabihin natin kanina? The angle is pag miter 90 degrees except intersecting pero since 90 degrees sila and they are perfectly divided into half no so eto so pag sinabing miter gear yung dalawang gear ay parang drill no yung hand drill na naka 90 degrees and pag hinati mo sila no so ito ay tag 45 sila na tag 45 okay so miter gears same size bevel gears having 16 teeth nasan yon i-identify na lang muna natin no kasi ayusin ko na lang to ulit ang isa ay 16 teeth which is the driver and a 4-tooth right hand worm ito na yon no 4-tooth right hand worm so pareho sila no imagine pag naka miter ka pala na pag bevel gear mo is miter same size or same teeth same number of teeth okay so ibig sabihin kung ito ay 16 teeth rin to bakit kasi ang angle nila is 45 di ba
Pag 45 degrees, 1:1 yan. No? Ibig sabihin ko ano yung nasa kabilang side, yun din yung nasa kabilang side. Na yun ang properties ng tangent 45. So ito, ang ngipin ay 16 teeth, ito ay 16 teeth. Pero nakakouple yung driven, no, ito yung driven, saan? Sa worm. No, hindi pa natin na we're going kind of ahead of ourselves, no? So nasa worm, and then may condition dito na the speed of gear 2. Saan ba yung gear 2? Gear 2, ayan, di ba? Gear 2, gear 3, gear 4, gear 5. No, so yun yung yung classification dito. So the speed of gear 2 is given as N2 equals 200 revolution per minute, which corresponds to counterclockwise about the y-axis. So saan yung y-axis? Ito yun, no? So this is the y-axis. Yan, y-axis counterclockwise. So opposite the direction of the clock, no? CCW. Ito rin yun, no? So ayan, counterclockwise yan, di ba? Kung nakikita niyo yan. No? So yung pag-ikot ay counterclockwise. About y, ito yung y-axis natin, di ba? Y-axis, y-axis. Okay? What is the speed and direction of rotation of the worm gear? No. So magka-problema na natutuloy tayo sa worm gear, no? Speed. Anyway, parang ratio lang naman to. What is the speed and direction of the worm gear? So i-analyze natin, pag ito ba ay counterclockwise, ano to? Ulitin ko, if your driver is counterclockwise, ano yung rotation ng driven? No? So ano yung rotation ng driven, ano yung epekto sa worm, and then ano yung speed, no? So nandiyan naman yung answer kasi kinuha ko lang naman to sa libro ng Shigley and Misch. No, i-capture na lang natin. So how do we do the solution, no? Take upin lang natin to tsaka yung mga force analysis tas we can kasi mag-12 na rin naman eh. Bigyan lang natin to para pag binigyan ko kayo ng problem set ay meron kayong guide, no? So ano ang pinapakuha? Ang pinapakuha is yung speed ng gear 5. Nasaan yung gear 5? Nasaan yung gear 5? Oh, alisin natin yan, no? So ito yung gear ito po yung gear gear 2. No, nagsimula siya sa gear 2 no? Ito yung gear 2, bibilugan ko lang, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5. Ang tinatanong ay ito, no? Ang tinatanong, ang hinahanap o required ay speed ng gear 5 and direction of rotation. Ano kaya ang rotation nito? No? So dapat marunong kang mag-analyze, no? Yung sa speed, no, makukuha natin yan sa mga ratio. No? So how do we do that? Nandiyan naman eh. Uy, sorry. So ito, to compute the gear 5, ito yon, no? So ang ratio ay ito, no? So N5, ito yun, no? Yung N5 ay ito, wala siya, no? And then ano yung 200? The speed of gear 2 is given as N2 equals 200 revolution per minute. So ito ay 200, ito no, 200 RPM. Yan. And then counterclockwise, ito nga, no, pa-counterclockwise siya. Tapos what is the speed and direction of rotation of the worm gear? Ito yun, no? So i-analyze natin yung yung ikot. Kung ito ay counterclockwise, ano to? Clockwise ba to? So counterclockwise. So sabi dito,
Ang gear 5 ay clockwise, no? Paano yun? Papaganito. Okay? Tapos, 20 revolution per minute about the z-axis in a right-handed coordinate system. Right-handed coordinate system. Yun ang yun ang kanyang ano kasi magka-partner yan, di ba? From this, halimbawa ito, depende sa yung reference, no? So ito kung from left to right, no? Left to right. Ito naman right to left, no? Yung kapartner niya. So ito yung worm, ito yung wheel. So dapat ganun, no? From right to left, then left to right, no? So tingnan natin yung tingnan natin class yung speed, no? So how do we compute the speed? What is this 15, 16? Nasaan yun? Saan ang galing yung formula nito? Ito. Nakikita niyo ba? Pag-usapan lang natin ito, ha? Kasi kinapture ko lang sa libro. Ito pala. Saan ang gagaling yung 15, 16? Ay! Ano ba to? 16, 16, tama ba yan? Yan. So, yun ay gear 2, di ba? Gear 2 and gear 3. Okay? Tapos, dapat maano natin yung isa pa, yung 4/40. Saan galing yung 4/40 class? Dito, di ba? (4/40) sa number of tooth ng worm, no? 4-tooth right-hand worm and 40-tooth worm gear. No, 40-tooth worm gear. Ito yan. So, itong worm ay may 4 teeth. Ito ay 4 teeth. Okay? Ito naman ay 16 at 16. So, kung titingnan mo, pag kinuha mo yung gear ratio niyan, no, either from driver, no, pwede kasi yan, driver to driven or driven, no, may dalawang paraan eh. Driven to driver. No, so lumalabas dito ang pag-analyze natin ng gear train, no, we are getting kind of ahead of ourselves kasi napunta tayo sa gear train dahil may kasama to sa bevel, no. So ang gagawin natin diyan ay pag-analyze ay eto, no. So ganito. Ito yung isang gear, no? Gear 2. Tapos ito yung gear 3, no. So ito yung gear 2, ito yung gear 3. Ang kanilang number of teeth ay pareho dahil miter nga eh, 16 tsaka 16. Tapos may worm, tapos may wheel. So yung worm, ano yung worm natin? 4. Tatandaan na yung worm ay mas maliit lagi sa wheel. Okay? So, paano natin nagawa yung equation? Yung equation ay makukuha natin if we multiply the ratios ng mga previous, no? So ito 'yon. Kung magsisimula tayo sa una, no? Yung gear ratio nga pala. Ang gear ratio ang gear ratio is equivalent also to the RPM. No, aside from the teeth na sinasabi natin. So, mako-compute natin 'yan. Ang
pag nag-gear ratio tayo, we are trying to focus on the last, no? So how do you find the gear train ratio? So gear train ratio, kukunin mo yung pinaka last, di ba? Ano ba yung last? N5. Nakikita ba yung N5 class? Ito, N5, di ba? N5. Ito yung 2, ulitin ko, no? Ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4, ba? Ito yung 4, ito yung 5. So pag sinabi mong gear train, lagi kang magsisimula doon sa last, no? So sa last, yung RPM sa last is equal to is ratio to the RPM sa first. Okay? So tingnan natin 'yan. So ang mangyayari diyan, N5, 'di ba? N5 ang hinahanap, yung speed ng N5 i-divide mo sa first. Ano yung first? N2. Okay? So when we are dealing with gear train ratio, ang ating reference ay yung speed ng last, 'di ba? Yung speed ng last, no? Over sa speed ng first. Lagay ko dito. So ito yung last gear. Ito yung first. Maliwanag ba? So, ito yung last. Ano yung last natin? 200. Di ba? RPM. Maliwanag ba yan? Ito. The speed of the gear, no? Ay, sorry. Speed of the gear is N5, no? Ang first ay N2. Ito yun. So, lumalabas, ito lang yun, no? Lumalabas, etong first gear natin ay 200, then etong last natin ang hinahanap, no? So, ganun ang equation natin. Ang N5 ang hinahanap, ito ay may 200 na tayo. Pero by formula, ito ay equal doon sa gear sa loob. Parang ganito, no? Ulitin ko lang. Halimbawa, meron kang 5 dyan, no? 1, 2, 3, 4, 5. Kukunin mo yung yung speed nito. Then yung speed nito, i-ratio mo, no? So i-ratio mo. So ang ratio noon, no? Kung galing ka sa dulo, 'di ba? Sa dulo, N5 over N2. Pero yung N5 over N2 ay equivalent doon sa mga ratio ng nasa loob. Okay? So tingnan natin. Ano yung isa? Ano yung nauna diyan? Based on So N2 over N3, 'di ba? In this case, number of theta. Medyo nakagulo kasi yung N tsaka N, no? So we're talking of angular speed rito, no? I-rewrite na lang natin. So ito ang angular speed ng 5, yung dulo, divided by the angular speed ng 2 is equal to number of teeth, di ba? Kasi related yung number of teeth tsaka speed, no? So ito naman ay N, 2 over N3. Saan ba nagsimula yan? Ito, no? N2 over N. Ito, N2 over N3. Tapos, ito naman, 40 over 40. 4. 4, no? So, ayan. So, ibig sabihin, pag from driver to driven, ang ating magiging equation ay ito, no? N2 over N3 tapos N4 over N5. So, we're referring to number of teeth dito, number of teeth, para hindi magulo. Kasi kumisan yung iba, N ang parehong ginagamit, nakakagulo, no? So, dito, pinaghiwalay na lang natin yung angular speed, RPM, ba? So, yung RPM is equal also to the ratio ng number of teeth, di ba? So, kung substituting values natin, grab another
color. So lumalabas na ang angular speed, kasi nang hinanap ng 5, ay equal sa teeth ng una, which is n, no? Kasi n siya nagsimula eh. So susundan na lang natin, no? Tandaan, n2, yan, n3, diba? Ito yung 2, tapos 3, tapos 4, tapos 5. So dapat malaman natin yung mga, no, in this case na ginagawa natin yung speed tsaka yung ating gear ratio in terms of teeth. So eto mangyayari, N2 is 16 dahil miter siya, 16/16, no? Kasi miter eh, parehong ano yan, size, parehong gear, no? So 16/16. Then i-multiply natin siya ng gear ratio ng mga susunod na mating gears, no? From driver to driven, no? So eto ay 4, di ba? Yung worm ay 4 at yung wheel ay 40. Yan. Okay? Tapos i-multiply natin ng angular speed ng first or 2. Di ba? So times 200. Maliwanag ba? Class? Ulitin ko. Dito. Nasaan na ba yun? Ito. So, yan ako lang yung solution, ha? Finalize ko lang, no? So, ang solution natin is eto, no? Sa gear train ratio, eto, no? Ang consideration natin ay yung last gear, no? In terms of RPM, no? In terms of angular speed, makukuha natin dyan. Pwede natin kunin in terms of number of teeth. So in terms of angular speed, kasi binigay yung angular speed ng number 1, no? So eto yun, N2 over N, gawin natin W. Yan. So ang W2 is angular speed of gear 1. Ano yung gear 1? Yun ang driver, no? Tapos, ito naman, lagi, yun ang drive, yung angular speed ng last gear, no? Sa train, angular speed of the last gear in the gear train. Maliwanag ba yun? So, yung una ay ang angular speed ng driver at ang yung nire-ratio niya o yung denominator is yung angular speed ng last. So meron tayo dyan, di ba? So ito yung unknown, yung first, then yung last, alam natin na yun ay 200 RPM. Okay? So ito, no, ito ay equal doon sa mga ratio ng mga dinaanan niya na para siya nakaabot dun sa gear train. Ano yung mga dinaanan niya? Yung mga involved na gear, no, ang given naman ay number of teeth, no? So N2 over N3 multiply mo sa N4 over N5. So we have to substitute values. Sa unang gear meron tayong 6 teeth, no? Sa pangalawa 16 teeth. I-multiply mo sa teeth ng N4 at N5, no? Kasi yun ang magkakadugsong-dugsong, no? Yun ang sequence niya. Sa N4 meron tayong 4 teeth at meron tayong 40 teeth. Tama? Maliwanag ba to? So, siyempre, mga teeth lang yan, mga cancel. And then, eto, yung W5, i-multiply natin dito na 200, no? So, 16/16, ilan yon? Any number divided by itself is 1. 4/40 is what? 110. Tama? 110. And then, ano lang matitira? So, i-write ko para malinaw, no? So, lumalabas na ang ang angular speed ng 2, di ba, yun ang pinapahanap. Ano ang pinapahanap? Nalito na yata ako. Ay, yung N5 pala, sorry. N5. Baliktad to, no? So, N5.
So ang N5 equals ito, no? 16 divided by 16 is 1. Tapos 4 over 40 is 10. Di ba? 1 over 10 times 200. No? So ano nangyari? 200 over 10. Tama ba? So alin 200 over 10? So angular speed of 5 dapat mas mabagal kasi angular speed ng 2 is 200 eh, no? So angular speed ng 5 is 200 over 10 ay 20 RPM, no? Okay? 20 RPM, no? Dali na intindihan ba? So gear train ratio, makukuha mo yan sa speed and number of teeth. So dahil binigay ang speed lagi, no, kung ang reference mo ay eto, no? So the last gear is, no, ang angular speed ay 5, yung wheel. Ito naman binigay ay 2 sa first gear, no? Ito yung first, ito yung last, no? So ito ay angular speed. Yun, no, bilang pag-summarize, ito, no, kukunin mo yung mga succeeding in terms of sequence, no? N2 over N3 times N4 over N5. So dahil mitral gear yan, pareho sila. Walang problema. Ito naman, yung worm and wheel, binigay naman yung teeth, no? Ito yung 4, ito yung 40. So cancel to. 4 over 40 is 110. Tapos yung 200, ito, no? Which is 200, ililipat mo doon, no? 200 divided by 10, 200 divided by 10 is 20 RPM. So yun ang sagot. Okay? Ito, 20 RPM, no? Medyo nag-advance lang tayo. Now, bakit negative? Kasi nga, reversion direction. Ayan. Clockwise, negative. Kasi ang sa mga mechanics, no, analysis natin sa mechanics ay ano, pag clockwise ay positive, counterclockwise, clockwise ay negative, counterclockwise ay positive. Ayan. Rotate clockwise, negative. So, sa mechanics, no, sa machine design, yan. Clockwise ay negative, no? Counterclockwise ay positive, no? 20 RPM, tama ba tayo? 20 RPM sa ating pag-compute. No, tama naman, no? 20 RPM. Medyo nag-ahead lang tayo sa gear ratio. Okay? So, yan yan. So, pasadahan natin kaunti yung ano, okay lang ba? Pasadahan natin kaunti yung ano, yung force analysis, no, para mabigyan kayo ng ano, ng idea dito sa force analysis. Okay lang ba? Ituloy natin o pagod na kayo? Gusto niyo na mag-lunch? Adyan. Class. Okay pa ba kayo? Kasi alas 12 na. Kasi nakikita ko nag-aalisan na eh. Baka nagugutom na to. Nag-left the meeting na. Tuloy pa ba tayo? Wala na sumasagot. Parang ano? Hello? Tuloy pa natin? Parang wala na sumasagot. Parang nahandusay na kayo lahat dyan. No po, sige, sir. Tuloy lang? Tuloy lang? Ano daw, pwede daw po mag-lunch? Pwede naman. Kaya lang pag nag-lunch tayo, babalik pa ba tayo? Tanong ko po sa kanila. Tanong nyo sa kanila kasi baka nahihilo na eh. Tapos, compute tayo ng compute, tapos nahihilo na. Duling na tayo lahat dito. Pwede namang mag-lunch. Gusto nyo, mag-break tayo, lunch break. Tapos balik tayo sandali. Okay lang? O ano? Uwi na. Kasi baka hindi na kayo nakakapakinig ng mabuti kasi mahirap makinig yung gutom, di ba? Siyempre, iba yung ano eh. Anong pleasure ng grupo? What's the pleasure of the body? Shall we continue o mag-break tayo? Sir, nasa biyahe na daw po kasi yung iba may klase po ata kami ng ano.
Ito po, around 3 po ata. Hindi nga, sinasabi ko nga, wala naman akong problema doon. Bali, hanggang 1:30 tayo no? Pero ibig sabihin, hindi, ayoko naman din naman na hindi kayo pinagla-lunch. Yun lang naman ang issue sa akin. So, ano bang gusto nyo? Magla-lunch tayo, babalik pa, o magla-lunch tayo na hindi na babalik? O someone wants to join this call, no? Laban. Si Yukiri Fernandez. Tama-tama, alis na tayo, Yukiri. Salamat sa pagdating. Anong masabi? Sir, lunch na hindi na daw po babalik. Gusto kasi galing rekta to sa libro eh. So, ipe-prepare ko muna. Then, mag-sample ako ng mga problem para maintindihan nyo. And then, i-forward ko na lang, ha? So, mag-lunch na lang muna tayo. Okay? So, i-open na yung camera. Ialisin ko to tapos ikukuhanan ko lang, na.